Hello po, ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin at narito na naman ulit tayo sa panibagong episode ng Talakayan with Kaburnok ng Factbusters PH. Kaya di ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kaburnok. Hello po, magandang araw po, Kaburnok. Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa programa mo dito po sa ating Karunungang Katoliko. At before tayo mag-start, Brother Gabriel, ay binabati natin ang isa sa mga nanonood sa Karunungang Katoliko TV, si Sister Mirna Baronia. Nagpapa-regards. Hello, Uy, Sister thank you Mirna po. from Italy. Hello Thank you sa po. panonood sa programa namin ni Brother Gabriel. Sige na, Brother Gabriel, tuloy na. Yes, ayan. So thank you po ulit sis. Ngayon, Kaburnok, ito ay yung topic natin ngayon dito is more on follow-up to patungkol sa halal episode. So ipapakita na this time ang approach natin, i-expose natin gaano ka-double standard mga tiran yung mga enabler or yung mga miyembro ng MCGI, paano nila pinagtatanggol yung baluktot nilang aral. Ayan, Kaburnok. So, para malaman nyo na kung ano yon, merong tatlo akong komentong babasahin. Pero sasagutin natin siya in one episode na to, ha? So, ito ay patungkol po sa di pagbabayad ng utang ng MCGI at yung halal. Ayan. So, meron tayong naging episode na gano'n. May nag-comment na isang probably hindi ako sure kung ito ay member talaga ng MCGI or MCGI enabler, whatsoever. Pero ito ay comment ni Loliet 158. Ayan. I don't know kung yun yung tamang basa. Sabi dito, anong ipokrito at double standard? Natural, pwede ang kahit anong halal product sa MCGI as long as di naman ito dumaan sa pagkakatay. Ang ginagawa mo ay pangliligaw dahil di mo lubusang naintindihan ang turo ng isang samahan bago mo ito gawa ng komentary. Nawa ay sawayin ka ng Diyos, kapatid, sa masamang intention mo sa iyong kapwa. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Malalaman niyo yung komento kung itong nagko-comment na to ay isang MCGI or MCGI enabler. Ayan. Gumagamit sila ng term na sawayin kanawa ng Diyos o sawayin ka ng Diyos. Ayan. Kasi yan yung mga madalas na ginagamit ng mga pag naiinis sila sa mga nag-expose sa mga kasinungalingan nila or merong ginawang masama sa kanila o para medyo i-highlight yung kaipokritohan ng ibang mga members. Ganyan po yung ginagamit nilang script, sawayin kanawa ng Diyos. Kasi ginamit po yan pag binasa po natin sa Biblia yan, yung salita na yan, ginamit po yan ni Arkanghel Miguel. Ayun, dun sa isang demonyo. Gayun pa man, mga kapatid, for me, that is out of context na gamitin yan sa kapwa mo tao. Kasi yung paggamit naman ng salita na yan, hindi naman yan ginamit para gamitin lang ng MCGI kung kani-kanino or para sa kaipokritohan purposes. Ano pa yung kanyang comment, mga kapatid? Halatang di ka naging member ng MCGI Gab. Ayan, since hindi mo alam yung doktrina regarding halal. Hindi lahat ng halal ay bawal sa MCGI. Ang bawal na halal ay yung mga product na dumaan sa pagkatay gaya ng baka or manok na tag as halal food. Yan ay dahil sa ang halal meats ay dinadasalan bago katayin. So di kasama dyan ang mga halal products na di naman kinatay gaya ng seafoods. Sa ganitong paraan, makikita ang intensyon ng tao. Bakit ka magpapanggap na ex-MCGI or magpapanggap na alam mo ang maling aral nila kung di naman tama ang sinasabi mo? I suggest check muna yung data for a better argument. Ayan. Mamaya sagutin natin yan. Gagamitin natin sa kanya yung argument niya na yan. Di ba unfair na buong grupo ang idadamay mo dahil sa di pagbabayad ng utang ng isang miyembro? Option ng miyembro kung ipapatawad niya ang utang sa kanya pero never siya naging doktrina ng MCGI na okay lang na di magbayad ng utang. Don't you agree na paninira? Yan, kung palalabasin nyo iyan, ang turo sa MCGI. Ayan. So, ayan po yung tatlong komento na ating sasagutin ngayon dito sa topic natin. Kaya samahan niyo po kami, mga kapatid, ha? Maganda to. Bilang isang Katoliko, napakagandang malaman nyo gaano ka-double standard yung mga tagapagtanggol ng sektang sulpot na MCGI. At syempre, yung mga member na panatiko, paano sila makatwiran? Paano natin mahuhuli yung pagiging double standard nila? Ayan. So, dito po nagsimula ang lahat, mga kapatid. Sa comment po
nung isa nating hindi ko alam kung ano na po sa ano na po siya ngayon, baka hindi na siya MCGI Ayan, sabi kasi ni Intrepid Inside, nagkakasala daw siya sa pag kumain ng halal na hotdog pero yung utang niya sa akin binabayaran. Ayun. Ganitong mentalidad nila. Hindi daw kasi kasalanan, ikamamatay yan. Kahit di nabayaran yung utang nila sa'yo, mapapatawad sila ng Diyos o yung Diyos, no? Kasi nilalaro nila yung word na Diyos. Kahit na pangloloko ng tao yan, mas takot sila kumain ng hotdog at Jollibee at ikamamatay daw yon, kasalanan, walang kapatawaran. Kupal MCGI, huwag kayong magpapautang sa mga yan. Ayan. So kung unfair pala ako, edi unfair din pala yung ibang mga kasama nyo dyan, lalabas. Loliet, kung ako pala unfair, dahil dinadamay ko yung kabuuan ng MCGI, dahil sa option daw ng miyembro, edi lalabas unfair din to. Unfair si Intrepid. Wag mo naman i-invalidate yung naranasan niya. Wag mo i-invalidate yung naranasan niya. Talagang binalangya siya eh. Hindi patakin mo, inutangan ka, hindi binabayaran yung utang, naghahangad na patawarin ka. At ganito mga kapatid dito nyo malalaman, mali itong sinabi to ni Loliet, no? Sinasabi ko sa inyo, double standard to eh. Kasi gusto niyang palabasin na tama si Soriano, mga kapatid. Pero hindi niya nakikita yung pagkakamali ng MCGI. At tignan niyo option ng miyembro kung ipapatawad niya yung ang utang sa kanya, pero never siya naging doktrina ng MCGI. Alam niyo bang hindi totoo yun, mga kapatid? Alam niyo bang hindi totoo yun? At fair po ako pag sinabi kong yan yung naging aral sa MCGI. Why? Kasi yun yung mindset ko nung araw eh. At kaya ako naging mindset yun yung mindset ni Soriano. Ipinangaral niya yan. Kung tapat ka lang, Loliet, at uma-attend ka sa pasalamat, pinangaral ni Soriano yan sa atin, sa buong kapatiran sa pasalamat. Kinukwento niya pa nga meron mga hindi nagbabayad ng utang sa kanya, pinatawad niya. Kailan nagaganap yan? Kapag may malaking pasalamat na event sa MCGI, yung iba ipapatawad yung utang, no? So kung maging option man nung mga miyembro yan, kaya nila naging option yan, kaya ako naging mindset yan, kaya handa kong gawin yan nung araw kung may umutang man sa akin at magpatawad ako. Yun yung turo ni Soriano. At kung ano yung turo ni Soriano, yun yung representation ng MCGI. Kaya kung paparatangan mo ko na naninira ako, double standard ka niyan. Sasabihin mo maninira ako, pero talamak na nangyayari sa inyo yan. Di ba lalabas? Don't you agree? Ikaw naman ang tatanungin ko, Loliet. Don't you agree double standard ka niyan? Kasi paparatangan mo ko ng naranasan ko mismo dyan sa loob nyo. Talamak na nangyayari dyan sa loob nyo. At ginawa pa mismo ni Soriano. Pumapalakpak pa ako nun, mga kapatid. Nandun ako sa bleacher. No? Nasa bleacher po ako ng Apalit. Nung napakinggan ko yan, bait na bait pa ako kay Soriano mga kapatid Katunayan, pag ako nandun sa loob ng MCGI at ako nasa Panatico days pa, hindi ko tatanggap itong sinabi ni Intrepid Inside. Bakit? Agree ako kay Soriano Hindi ko kayang tanggapin na mali ako nung mga panahon na yon. At kung mali man ako, ipagpapasa Diyos ko yon. Bakit? Kasi naniniwala ko tama ang aral ni Soriano Nakukuha niyo po mga kapatid kong Katoliko. Kaburnok, baka mali yung yung aking analogy dito. Pwede niyo rin po akong itama. Pero ginagarantiya ko sa inyo mga kapatid, mula sa kaibuturan ng puso ko, etong si Loliet, kung hindi ka man member ng MCGI, hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob dyan. At kung ikaw naman member ng MCGI, ginagarantiya ko, nagsisinungaling ka sa bintang mo sa akin. Naging aral ni Soriano yan. Kung magiging tapat ka lang, Loliet. Kahit pa maging option ng miyembro yan. Yes, Kabernok. Singit mo na ako ng saglit, Brother Gabriel. Sige po. Naalala ko kasi kapatid na Gabriel, itong si Eli Soriano. Merong isang instance, siguro matagal na to. Ewan ko ba kung member ka pa nito. Merong isang babae ata na pinatawad ni Soriano dahil sa, yun nga, yung mga sinasabi mo, regarding sa utang. Kasi meron, ano ba siya, parang negosyante ata siya, Brother Gabriel basta ganun. Meron talagang ganong aral sa MCGI. Yan ang ginagarantiya ko mga kapatid. Yes, Kaya, sabi ni Brother Gabriel, tama yun. At itong nag-comment na to, siguro, ano ba, denial king or denial king na member or diba? Ay, kung di naman member yan, enabler lang yan, enabler. Parang si SLTV. SLTV. So, yan
yan ang yan ang mahirap. Mahirap yan, yung mga Yes, ganyan, yes, yes. Magbibitaw ka Yes, ng mga yes. salita na kung ipupukol mo sa'min pagtatawanan na lang namin yan kasi yan, mali, 'no? So, sorry, pasensya ka na dahil hindi yan totoo yung sinasabi mo na yan. Sige, Mm. ano pa ba Brother Gabriel, yan lang muna yung Yes, masasabi yes. ko kasi Yes, ang tindi Kabernok. ng sinabi niya, ang tindi ng kanyang sinabi. Oo. Oo. Matindi talaga yung sinabi niya diyan. Ayan mga kapatid kong Katoliko, malinaw yan. Hindi tayo magiging paninira dito kasi i-invalidate ni Loliet yung naranasan ko. I-invalidate ni Loliet na itong si Intrepid Inside na abuso. Kasi yung mga ibang nangyayari diyan sa MCGI, mga kapatid, mangungutang sila, irresponsable sila mangutang, aasa sila dun sa Aral ni Soriano na patatawarin sila, mga kapatid. Kasi parang magandang hain daw sa Diyos yun, pagpasalamat, mga kapatid. Bukod pa doon sa may hain sa Diyos yung pagpapatawad ng utang bago yung pasalamat, no? Yung 'di ba nasabi ko pa nung sa episode na yun pagbabawal ng SPG po to, mga kapatid, baka may nanonood siyang bata. Naging aral din po ni Soriano na bawal makipagtalik before ka umattend ng pasalamat. Isa din po sa aral ng MCGI yan. So kung naninira ako dahil sa ipinangaral ng MCGI, babalik sa inyo yun. Bakit? Kayo may aral nun itanggi nyo yan para lalong ma-highlight yung kasinungalingan nyo. Ano pa yung sabi ni Loliet? Balikan natin itong bakit ko nasabing ipokrito yung MCGI or double standard pagdating dun sa halal. Tignan niyo yung sabi niya, siya mismo yung sasagot nung naging katanungan niya, mga kapatid. Anong ipokrito at double standard? Natural, pwede kahit anong halal products sa MCGI as long as di naman ito dumaan sa pagkakatay. Teka lang, bakit? Lalabas na double standard ka. So, ibig sabihin, dun pala sa halal products, may pinipili ang MCGI. Bakit daw? Ganito, ulitin ko ulit. Anong doktrina ng MCGI dyan? Mapapanood niya kahit sa Mass Indoctrination, pero I do recommend huwag kayong manood nun, kasi pang-brainwash po ang Mass Indoctrination. Pero sasabihin ko na rin sa inyo yung glimpse patungkol sa aral nila dyan sa halal foods. Masasabi daw na bawal kainin yung isang halal products or halal foods kasi dinasalan daw, ayan, nanalangin kay Allah. Kaya bawal kainin. Pero, teka lang, akala ko ba, nagbabase kayo base sa aral ng Muslim? Kung tapat kayo, MCGI, at bumabase talaga kayo sa aral ng Muslim, alam nyo yung meaning nung halal dapat? Anong meaning nung halal? Hindi ba ibig sabihin nung halal, mga kapatid? Yun ay, pakita ko na lang ulit para makita nyo, mga kapatid, lilinawin ko sa inyo, mga kapatid kong Katoliko. Hindi kasi nililinaw to ng MCGI papakita ko, ano yung halal, mga kapatid? Basahin ko Ang sabi po dito, yung halal daw, mga kapatid, is a dietary law derived from Islamic teachings, meaning lawful or permitted. On the contrary, foods that are not considered halal are considered haram or not permitted. So therefore, mga kapatid, I can safely conclude, ikaw, kapatid na Loliet, kung alam mo yung meaning ng halal at kung magiging tapat ka lang sa paggamit ng meaning ng halal, hindi base sa pagkaunawa ng MCGI, base sa pagkaunawa mismo ng mga kapatid nating Muslim, na yung halal, regardless man kung ipanalangin niya kay Allah o hindi, the mere fact na halal siya, pinahintulutan ni Allah yun. Correct. Kapag hindi Correct pinahintulutan, haram yun. Di ba? Ganun po yun, mga kapatid. Kaya pag sinabi ko, ipokrito o double standard yung nangyayari sa MCGI kasi hindi nga sila kumakain ng beef. Hindi nga sila kumakain ng chicken kasi dinasalan daw kay Allah. Bakit kumakain kayo ng mega sardines? Tsaka yung ligo na may nakalagay na halal. Parehas lang yun na binigyan ng permit ni Allah. Ano ba si Allah para sa inyo? Hindi ba Diyos-Diyosan? Pagbibintangan mo pa ako na pangliligaw ginagawa ko, hindi ba ikaw nang liligaw? Loliet, maging tapat ka lang. Sabi mo, halal Hindi lang dahil sa ipinanalangin yon. At wag mo sasabihin sa akin na hindi ko naiintindihan lubusan Baka akala ko, nagtitake down notes pa ako nun. At yung naabutan ko na doktrina nun sa MCGI, hindi yung kagaya nung nila-livestream nila. Kasi nung araw, Kaburnok, ang aral ni Soriano pa nga dyan Hindi dapat nila livestream yung na yan, yung
tawag doon, yung mass indoctrination nila kasi daw wag daw ibibigay o sa baboy yung aral. Kaya yung nangyayari sa mass indoctrination ng araw, hindi yan public na viewing. Mapapanood lang yan doon sa mga local nila. Ganun lang po yun, Kaburno. Hindi siya yung kagaya ngayon na nila live stream. O, ngayon, nila live stream Okay. na. O, wag nilang sabihin, Kaburnok, pandemic pa rin ngayon. Kasi kaya yan ni live stream nung araw, maiintindihan ko pa, Kaburnok eh. Napilitan si Soriano na i-live stream yan kasi pandemic nun eh. O, para Tama, tuloy-tuloy nga naman correct. daw yung gawain ng Diyos, pinaintulutan ni Soriano. Patay na ngayon si Soriano. Si Daniel Rason na yung nangangaral dapat ngayon, na dapat nagdodoktrina. O bakit piniplay nyo ngayon? O nasaan yung aral ni Soriano na wag ibigay yung yung perla sa mga baboy? I-ano nga natin yan? I-flash na nga natin yan sa screen para alam ng mga manonood. 7:6 ng Mateo, kapatid na Gabriel. Oo, para makarelate naman yung ating mga kapatid, ng mga Katoliko. Ito yung aral kasi ng MCGI. O, yung mga aral daw na perlas, wag daw itapon sa mga baboy. Diba? Yan ang interpretation nila dyan eh. Oo. Yes Sige, po. ready na ba Yes yan? po. Wag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa o mga balik at kayo'y lapain. Yan yung dinadahilan nila, Kaburno. Kaya yung mass indoctrination nila nung araw, not intended for broadcast yan. Not intended for broadcast yan. Na sa mass indoctrination, kapatid na Gabriel, mapapanood mo yung tungkol doon sa pagbabawal sa pagkain ng mga may halal na pagkain. Yes, Nabaligtad naman, Brother Gabriel, sa mga Muslim, dahil sa mga Muslim, ipinagbabawal naman yung pagkain ng hindi halal foods. Halal. So, Yung baligtad. haram. Oo. Tinatawag na haram. Ayan. Ngayon, kasi yung paliwanag daw, yung yung mga halal foods, ipinagdadasal yan sa mga sa mga Diyos. Allah. Oo. Napag-alaman natin na may yung sardinas na, yung ibang sardinas, may halal din na sardinas. Pero kumakain ng MCGI. Halal. Kinakain yung susunod naman nila na argument, hindi naman yan kinakatay. Mali pa rin. Mali pa rin. Halal pa rin eh. Oo. Halal yung pinag-uusapan eh. Kahit na, yes. Halimbawa, kahit na kinakatay o hindi, halal nga yan eh. Yan ang sabi nyo di ba? Yun yung punto talaga, Kaburno. Amen. Kasi ano lang chini-cherry pick nyo lang naman yung parte lang ng halal, hindi yung kabuuan. Kasi, Kaburnok, isa sa halal way, yung ipagdadasal yung mga kinakatay na baka tsaka yung chicken. Pero, hindi lang yun yung halal. Kahit na hindi siya katayin. Halimbawa, yung mga cosmetic products, halal yun halimbawa, yung Eskinol. Hindi po ako nagpo-promote, mga kapatid. Yung iba kasi na produkto, kahit hindi mo siya kain, halal yun. Ano ba yung halal? Di ba pinahintulutan ni Allah? Kahit na sabihin mong di yan dinasal, komo pinahintulutan niya ni Allah? At para sa inyo, si Allah ay Diyos-Diyosan. Di ba hindi nyo dapat kainin yon? Di ba hindi nyo dapat gamitin kung yan products? Di ba hindi nyo pa rin dapat inumin yan kung yan may inumin? Halimbawa, yung gatas na may halal. Di ba hindi nyo dapat inumin yan? Ba't umiinom kayo? Bakit ginagamit ninyo? Bakit yung iba sa inyo, pinamimigay nyo pa yung mga sardinas? May nakalagay na halal products. Di ibig sabihin, nag-cherry pick kayo? Hindi kayo tapat mag-present ng data. Kaya, ibabalik ko sa iyo yung tanong mo sa akin na dapat, I suggest, Lolhiet, check mo muna yung data for better argument. Di ba? Ititira mo sa akin yung na-check data. Ikaw ba nag-check ka ng data? Ano dahilan ng Muslim? Ano ang meaning para sa mga Muslim ng halal? Ako, yung present ko, yun yung definition mismo ng halal. Kayo, anong pine-present nyo? Yung interpretation lang ni Soriano sa halal. Ito, gusto kong bigyan pa ito ng Sige ito po. debunk agad ito. Debunk agad ito. Sige. Ito gawin natin. Kasi sabi nila, Brother Gabriel, ganito. Yung kinakatay at ipinagdadasal daw kay Allah, yun yung mga pagkain na hindi pwedeng kainin ng MCGI. Kasi yan daw ay halal na kinatay na ipinagdasal. Di ba sabi natin, nalaman natin, at ikaw na rin nagsabi, na yung mga seafoods, yung iba pa, yan, Brother Gabriel, ay
hindi nila, kinakain nila yun, di ba? Yung mga seafoods na Yes, may yes. halal. Kinakain nila yung seafoods. Ayun, Oo. sinasabi niya pa dyan. Yan. Itong problema. Makinig ka, Loliet, ha? Alam nyo ba sa mga Muslim, meron silang prayer before meals. Alam nyo ba yon? Ipinagdadasal kay Allah yon, di ba? Prayer before meals eh. Pwede mo hanapin diba? yan sa internet. Ang galing naman eh. Halimbawa, before ka kakain ng sardinas ipagdadasal mo yung sardinas sa kay Allah. Di ba? Kasi prayer before meals eh, Brother Gabriel eh. Di ba? Paano ngayon yan? Butata ka na. Ibig sabihin, diba? yung sardinas, dapat hindi nyo kinakain. Bakit nyo kinakain? Kasi yung mga Muslim, pinagdadasal nila yan. Diba? Yun na nga eh. Yun nga, Kaburnok eh. Wala ka talagang takas. Eto pa. I-debunk ko pa to. Halatang di ako naging member. Kung makapagpakita ako na naging member ako ng MCGI, di mapapahiya ka ngayon, Loliet. Ha? Pakita mo na. Andyan pa ba sa iyo yung pruweba mo na yan? Sige. Pakita na natin. Mapapahiya ito talaga nakakahiya. Kaya kung mag-comment kayo sa susunod, siguraduhin nyo muna. Mag-background check kayo. Kayo yung mag-check muna. Wag kayong magsalita na puro lang chismis. Naku, ewan ko sa inyo. Sige, ipakita na natin. Marami, actually, sa totoo lang, Brother Gabriel, marami na akong nababasang comment. Pati sa channel ko. Kapag MCGI yung topic, sasabihin, si Brother Gabriel, di naman member ng MCGI yan. Yan ang mga comment. Kaya natatawa nga ako eh. Naalala ko tuloy yung ID mo noon, Brother Gabriel. Yun nga, inaanap ko nga yung ID ko eh. Pero, sayang nga, hindi wag na natin ipakita yun. Ito na lang. Kasi sa bagay, kasi yung ID ko kasi meron yung taga-sensitive na information eh. Pero, papakita ko. May papakita pa rin ako. Ito. Tagal na nito. Hindi ko alam kung anong taon to. Papakita ko mga kapatid ha. Kailan ba to? PBB yan eh. Pasalamat ng buong bayan mga kapatid. Ayan ha. Tignan mo. Ito. Yan. I don't know kung ganito pa rin yung Apalit Pampanga. Yan Yan, puro ako pa nung araw. Kapayat-payat ko pa. Itanggi mo ngayon, diba? Loliet yan. Itanggi mo ngayon yan, Loliet. Brother Gabriel, baka sabihin niya Photoshop yan. AI AI lang ika yan, di ba? Diba? Ay, nako. Ganyan talaga MCGI eh. Ito pa isa pa. Magpapakita pa tayong iba pa. Isa ko pa tong picture kasi tayo po ay naging AdPro trainee. Ayan, hindi tayo AdPro na regular. Ibig sabihin po ng AdPro is ang dating daan productions. Ayan, ang dating daan production. Yan po yung naging trainee po ako diyan, di ako naging regular. So, alam ko yung core na aral ng MCGI, no? Isa sa mga ginagawa ng AdPro yung nag-aayos ng audio, nag-aayos ng video, gumagamit ng DVD kasi Kaburnok nung araw kasi ang inabutan ko nun talaga na mass indoctrination yung naka-broadcast o kaya ipe-play yung DVD, no? Nire-replay lang kasi yung yung ni Soriano. Hindi pa yung ganyan na naka-live stream kasi bawal pa i-live stream yon. Ito, ayan, nakita niyo yung damit ko na yan, mga kapatid. Yan, itsura ko nung araw, AdPro yan. Uniform po ng AdPro yan, mga kapatid. Yan po ay sa lokal ng Balagtas, Bulacan. Kaya, ikaw, Loliet, wag mo kong pagbintangan. Babalik ko ulit yung sinabi mo. I suggest, check mo muna yung data for a better argument. Yon, di ba? Yon, butata ngayon, di ba? Kaya, ayan, tuloy ko pa yung iba mo pang sinabi para fair naman tayo. Hindi lahat ng halal ay bawal sa MCGI, which is double standard kayo pag lalabas. Kasi when we say halal, permitted, nagbigay ng permiso si Allah. At para sa inyo, si Allah ay Diyos-Diyosan. So double standard kayo, di ba? May mga product na dumadaan sa pagkatay, kahit hindi kinatay pa yan. Kinatay man yan o hindi kinatay, makakain man yan o hindi makakain, as long as yan ay pinahintulutan ni Allah. Yan ay mayroong tag ng halal. Yan ay hindi pa rin dapat tanggapin ng MCGI kung magiging tapat kayo at hindi mag-cherry pick sa aral ng Islam. Kasi ang sinusunod mo, Loliet, yung interpretation lang ni Soriano, which is cherry pick niya lang. Kumbaga,
dumampot lang siya ng kaunti sa kabuuan ng halal. Which is yan fallacy. Fallacy po yan, mga kapatid. Kung mag-ano kayo ng katotohanan, buuin nyo. O, yan ay dahil sa halal meats ay dinadasalan bago katayin. So, di kasama dyan yung mga halal. O, kasama pa rin kasi yung halal ay, again, pinahintulutan ni Allah. At para sa inyo, si Allah ay Diyos-Diyosan. Kaya, maging fair kayo. Maging fair kayo. Huwag kayong double standard at huwag niyong ini-invalidate yung mga paghihirap o yung nakaranas ng kawalangyaan dyan sa iglesia nyo. Porke agree kayo sa kalokohan ng mga puno nyo, i-invalidate nyo yung mga naranasan ng iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos, walang matinding nangyari sa akin dyan sa MCGI na kagaya ng ibang mga tao na nandun sa lokal ng Reddit. Yung iba, binastos pa ng manggagawa. Yung iba, winalangya ni Soriano, pinahiya internationally. Pero, hindi ibig sabihin dapat na invalidate na yung mga taong yon dahil lang sa pagiging panatiko nyo kay Soriano. Ngayon, mga kapatid, may gusto kong ipakita sa inyo. Ganito kasi yan mga kapatid Pag sinabi kasi natin yung aral ng MCGI, or what I mean, pag sinabi nating aral ni Soriano, yun ay nagre-represent sa aral ng MCGI. Remember, anong sabi ni Soriano? Lahat daw dapat na gawin sa iglesia, dapat nakasulat or mababasa sa Biblia. Mababasa sa Biblia. Ngayon, ibalik ko sa inyo ngayon yung argumento na yon na dapat lahat ng ginagawa sa MCGI mababasa sa Biblia. Kasi, kayo hindi nyo nagagawa yun Pero dadagdagan ko pa. Merong dalawang napakagandang comment na gusto kong i-present sa inyo mga kapatid kong Katoliko. Isang galing sa lokal ng Reddit at isang komento ng isang dating member ng MCGI. O, tignan nyo unahin ko yung sa lokal ng Reddit. At loobin din, ito yung sinasabi ko sa inyo na pinagkakaperahan yung mga miyembro dyan mga kapatid Sinasabi nila na, ito, isasabihin ko sa inyo to. Tandaan nyo to mga kapatid kong Katoliko kasi lolokohin kayo ng mga yan. Sabi nila sa MCGI ay wala daw pilitan, which is totoo yun. Hindi nila sasabihin na pinipilit po namin kayo Walang ganon mga kapatid. Pero, may gaslighting konsensyahan dyan sa MCGI. Tignan nyo to Ito, screenshot to, in-upload dun sa lokal ng Reddit, mga kapatid. At loobin din po sana makabahagi tayo sa ating mga gugulin, mga kapatid, gaya po ng ating rental, Meralco Bills, MC National, Wish Date, Group Concert, KDR Concert, Doktrina, Local Feeding. Ilan yan? Ilan yung nabanggit na pagkakapera ng MCGI? Ilan yan mga kapatid? Ilan lahat? Hindi ko pa binabasa yung iba. Lahat yan, puro pagkakaperahan yan Tapos pagbibintangan tayo mga Katoliko, pineperahan daw ika. Dapat daw ika ang aral walang bayad. Ano yung mga yan? Ano yung rental? Hindi ba may binabayaran yon? At ano yung rental para sa aral ng MCGI? Nasaan sa Biblia yan? Nasaan yung Meralco Bills? Anong palusot nyo dyan? Hindi ba tulungan ng mga banal? Pag kaming mga Katoliko, bawal. Kahit na hindi naman talaga, kung magiging tapat lang sana kayo, kahit na hindi naman talaga yung sakramento yung binabayaran mo, kung magiging tapat lang talaga kayo, para sa inyong MCGI, binabayaran namin yung sakramento. Pero pag kayo, pagtulungan nyo, okay lang. Yun yung pinapagawa nyo sa miyembro nyo. At mas masahol pa sa bintang nyo sa amin. For example, ang bintang nyo sa amin, yung binyag namin, may bayad. Ilang beses ka lang bibinyagan sa Iglesia Katolika? Isa lang. Yung inyo, yung rental nyo, yung Meralco Bills, yung MCN National, yung Wish Date, napakadalas niyan. Yung Wish Concert, yung KDR Concert, pati yung Doktrina. Sa lokal nga ng Balagtas, Bulacan, may tinatawag silang Doktrina 50 O ilang beses magdoktrina sa isang taon. Bukod pa yung dinodoktrinahan na hindi nakasunod sa schedule. O ano pa yung pagkakaperahan? Dediretso ko yung basa. At makasuporta rin po tayo sa ating mga paninda sa local store. Gaya po ng Hydro. Kung di ako nagkakamali, nung panahon ko dyan sa MCGI, 50 pesos po yun, yung tubig, 1 litro lang yun, hydrogen water. 1 litro lang po yun, 50 pesos yun. Yung spirulina, hindi ko alam kung magkano. Yung shampoo, yan siguro yung Arlene shampoo, mga kapatid. Again, huwag kayong bibili nun. Hindi yun FDA approved. Nakakasira yan ang buhok ninyo. Babalokobakin pa kayo lalo. Ako na po nagsasabi sa inyo, pwede nyo i-search yung Arlene shampoo, yung shampoo po nung asawa ni Daniel siguro yun, mga kapatid. Huwag nyo pong bibilhin yun, Iwasan nyo pong bilhin to mga kapatid. Ito po ay hindi po aprobado ng
FDA, yung yung Arlene shampoo. O ito, tingnan niyo po ito mga kapatid ha. O, para naman matuwa naman si Loliet, nag-present tayo ng data. O ayan ha. O, hindi ko to ginawa ha. Website mismo to ng FDA. Mga kapatid, yung Food and Drug Administration. O, lalakihan ko pa yung para sa inyo mga kapatid. O, ayan ha. Ayun! Ayan ha. Tignan nyo. Ano sabi dito? FDA Advisory number 2023-0810. Public health warning against the purchase and use of unauthorized cosmetic Arlene shampoo, aloe vera, coconut oil, olive oil. Oh, yan ha. Oh, ano sabi dito mga kapatid? Ay, produkto yan ng MCGI mga kapatid. FDA yan. FDA yan. Loliet, wala kang magagawa sa akin. Di mo kayang debunk dito. Kung dinedebunk mo ko dito, i-debunk mo muna yung FDA. Gobyerno ng Pilipinas kalaban mo dito. Ano sabi dito? The Food and Drug Administration, FDA, warns the public, which is tayo mga kapatid, especially kayong mga Katoliko, no? Kasi nasa programa ko kayo, from purchasing and using the unauthorized cosmetic product Arlene shampoo, aloe vera, coconut, olive oil. The above-mentioned product was verified by FDA, hindi lang ni Brother Gab, yung FDA mismo, through post-marketing surveillance and show no valid certificate of product notification as of 26 April 2023. Pursuant to Book 2, Article 1, Section 1 of the Rules Regulation Implementing Republic Act 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, sponsorship of any health product without the proper authorization from FDA is prohibited. Itatanggi ba ni Loliet nito? Yan, itong present namin na to. Ayan, no, pinopromote nga sa inyo, suportahan daw yung shampoo, yung Arlene shampoo yun, mga kapatid. Wala namang ibang pinopromote sa MCGI na na reason kundi yung Arlene shampoo eh. Patuloy ko pa yung sabi pa dito ha, yung warning ng FDA sa atin, ako dapat malaman nyo yan talaga mga kapatid. Since the above mentioned authorized cosmetic product has not gone through the notification process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety. The use of such violative product, ayun pala, yung product pala na Arlene shampoo, violative pala yun. Lumabag, mga kapatid, product may pose health risk to consumer. Ayan, may health risk pala sa atin yan, mga kapatid. Ayan FDA na pong nagsabi niyan, potential hazards may come from ingredients that are not allowed to be part of cosmetic product or from the contamination of heavy metals. The use of substandard and possibly adulterated cosmetic products may result to adverse reaction, including but not limited to skin irritation, itchiness, or anaphylactic shock or organ failure. Ayan, mga kapatid napakalinaw yan. Hindi ko na po babasahin ng dire-diretso po Hindi ko na po babasahin ng dire-diretso po. Ang mahalaga po sa atin, binigyan tayo ng FDA ng advisory na layuan natin yung Arlene shampoo na yan. Mas maganda na gamitin nyo pa rin po yung nakasanayan yung shampoo na number one, dapat FDA approved. Number 2, kahit na halal yan, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nagkakasala sa Diyos para lang sa MCGI na panatikong paningin lang yon, ay safe sa inyo po talaga, no? Yung mga nabibili natin sa tindahan, usually yung mga tawag doon, yung nakikita pa natin sa patalastas sa TV, nagdaan po yan ng maraming proseso, mga kapatid. Hindi lang po yung prosesong legal, kundi yung proseso po na pangkalusugan din naman. Pero itong Arlene shampoo, sa MCGI lang yan, kaya karamihan ng mga nabibiktima ng shampoo na yan, MCGI lang din. And I hope mga kapatid, wag naman po sana makaabot sa inyo mga kapatid kong Katoliko. Okay? So hindi tayo naninira dyan ano pa yung mga gustong ibenta ng MCGI sa mga miyembro nila na dapat masuportahan daw, na di umano'y hindi naman pilitan pero uso ang konsensyahan. Next, yung shampoo, sabonete, Pilnoni juice, Daniel's coffee. Yan naman kung merong Arlene shampoo, syempre yung asawa niya, meron din produkto, yung Daniel's coffee, na pagkamahal-mahal din ang presyo. Next is yung merienda, next is yung food packs, etc. May iba pa pala, mga kapatid. Pero ang kapal ng mukha niya pagbintangan tayo na nininegosyo daw natin yung relihiyon natin, nininegosyo daw tayo, mga Katoliko,
Pero tignan nyo yung mga yan. Di ba pang nenegosyo din yan? At hindi naman matatanggi ng MCGI yan. Umami na nga yung KNP nila na yung mga miyembro, captive market namin kayo. Kaya, bakit ganyan yung mga ng officer? Bakit ganyan yung mga message ng officer sa kanilang mga GC o yung mga manggagawa sa kanilang GC? Kasi yung mga KNP ang pangunahin na nagtuturo ng ganyan na pamimera sa mga miyembro. Mantakin mo kayaman-yaman ni Daniel Rason, yung ticket no sa Wish concert niya ipapasagot sa mga miyembro. Mag-isip kayo mga kapatid. Di ba captive market yon? Kaya salamat sa Diyos. Bakit? Tignan nyo naman yung isa nating babasahin. Dating MCGI inilahad ang pangabusong naranasan. Yun yung topic ko noon. Okay? And then etong si kapatid na Albert Ronquillo, 8935, nag-comment. Anong sabi niya doon sa may episode ko na yon? Totoo po yan dito sa ME. Ibig sabihin ng ME, Middle East. Kung saan meron doon talaga mga halal-halal products na kinakain ng ibang mga ipokritong MCGI na galit sa iglesia natin na kumakain naman ng halal. Talagang sisimutin ang pera mo na parang may x-ray ang kanilang mga mata. Nakikita na may pera ka pa sa bulsa. Pagkatapos ng pagkakatipon, sarado ang pinto, walang palalabasin, puro daing na sa pera, gagawin, lalo na si Resty at Efren. Ayan. Ayan ha. I-invalidate niyo yung sinasabi niya. Naranasan niyo yun Okay lang, Loli, at i-invalidate ko to. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko po, kayong mga kapatid kong Katoliko, mangliligaw ba yun si kapatid na Albert Ronquillo? Naranasan niyo yun By the way, yung Resty po na yan, tsaka yung Efren, isa po yan sa mga ministro ng MCGI. Matataas ang position yan. Sa current na kalagayan hindi ko sinasabi yung panahon pa ni Soriano. Second in ranking yung mga yan, mga kapatid. Yang Resty na yan, tsaka Efren, sila yung mga KNP sa ibang bansa. Kasi yung Resty po na yan, if I'm not mistaken, ang hinahandle niyan is yung Middle East tsaka yung sa Oceania. Yan, yung Oceania. Efren, I don't know kung saan siya, pero sa ibang bansa din yan, hindi yan dito sa Pilipinas. Yun yung pagkakaalam ko. Nung panahon naman ni Soriano, nung ako'y nandun pa sa MCGI, third in rank po yung mga yan. So, mataas pa rin. Kasi, kaya ako nasabing third in rank, ang pinakamataas sa lahat si Soriano. Pumapangalawa si Daniel Rason at pangatlo yung mga KNP. Such as itong si Resty tsaka itong si Efren. Ano pa yung sabi ng kapatid natin, ni kapatid na Albert Ronquillo? Puro tungkol sa mga utang na lang ang sasabihin nilang dalawa. Kaya nawawalan din ako ng gana umattend pa. Stress na po ang aking nararamdaman sa mga nakita kong mali sa loob. Kaya kusa ko ng tiniwalag ang aking sarili. De-invalidate nyo. Ang mahalaga naman yung naranasan niya Parang ako, mga kapatid, ang sinasabi ng MCG ay tiwalag daw ako. Tas sabi naman ni Loli at hindi ako tunay na miyembro. Ano ba talaga? Kaya mga kapatid kong Katoliko, maniwala na lang kayo sa akin. Tiniwalag ko yung sarili ko talaga doon. Di ba? Wala naman din maipapakitang yung mga miyembro na yun na tiniwalag ako Not unless in-announce na lang ng late. Pero one thing is for sure, bago pa i-announce ng late, kung meron mong naging announcement ng late, tiniwalag ko na po yung sarili ko noon pa. Doon po sa MCGI. Same as itong si Albert Ronquillo. Ano pong sabi niya? Diretso ko pa. Kusa ko ng tiniwalag ang aking sarili. Mas pinagpala pa po ako ng Panginoon. Simula nang umalis ako sa kanila noong 2019, salamat po sa Diyos. And to that, I say, salamat sa Diyos talaga. No? Amen and salamat sa Diyos. Why? Because dapat lang talaga, grabe, na-stress ka na. Buti nga, nakalaya na siya noong 2019. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Nauna pa pala siya ng isang taon pala sa akin. Kasi ako, 2020 lang ako Kaburnok, yung first episode natin, 2020, no? Yung sa... correct. December. 2020 yun, December mga kapatid. 2020. Yes. Thank you po, Kaburnok. Ito si kapatid na Albert, 2019. Nauna siya sa akin ng isang taon. At maraming salamat sa Diyos. Kaya kayo mga kapatid kong Katoliko, yan yung mga komento na dapat nating tinitignan. Ang tunay na pagsusuri, hindi yung maniniwala ka kagad sa sinasabi ni Soriano. Dapat tignan niyo yung negative side tsaka yung positive side. No? Pero I do recommend, huwag nyo nang gawin yung tignan nyo pa yung aral ng MCGI. Maniwala na po kayo sa mga nagte-testimony na mga umalis dyan. Huwag kayong maniwala sa panatiko, no? Huwag nyo nang hintayin maging gaya pa kayo nung ibang mga kapatid nating Katoliko na nagchat-chat sa akin na may asawang MCGI, panatiko, binabaliwala yung pamilya. Huwag nyo nang hintayin, ganoon din yung mangyari sa inyo.
napababayaan niyo yung pamilya niyo, alang-alang diyan sa iglesia yan, iginagatasan lang naman kayo. Huwag niyo nang intayin na pagbibintangan niyo pa akong naninira bago niyo maranasan yung mga bintang niyo sa akin. Huwag niyo na pong intayin, mga kapatid, na maging panatiko pa kayo diyan, masira yung panahon niyo, masira yung magandang relasyon niyo sa mga kapamilya niyo, sa mga anak ninyo bago kayo umalis diyan, no? Huwag niyo na po kaming gayahin. Hayaan niyo sa amin na lang matapos. Mga kapatid, huwag nyo na kaming sundan, di ba? O, pwede namang iwasan yun, mga kapatid, sa awat tulong ng Diyos. Kaya po, mga kapatid kong Katoliko, mag-ingat na po tayo. Mag-aral na lang po tayo ng sariling atin. Kung kayo ay nauuhaw sa aral po ng simbahang Katoliko, napakaraming pwede kayong mapanood, ha? Lalo pa ngayon, in-announce ni Cabornok at babalik ulit yung ano mga ba yung Cabornok? Regular episode tsaka Yung extreme. regular. Oo, extreme. Sa Mayo na yan, ha? Sa Mayo Mayo, na, abangan nyo, matitindi yung, matitindi yung tatalakayin natin. Nice. O, ayan, ilang araw na lang, kapatid. O, yan, dyan natin ano yung sarili natin. At ito pa, yung pinakamalaga sa lahat, yung tumanggap kayo ng Eucharist at manatili sa state of grace. Ayan. So, maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Hangad ko pong parati tayong ingatan ng ating Panginoon at magpakatibay sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat, mga kapatid. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman. Kasama po ang aking partner, Cabornok ng Fatmasters page.